Tanong ng ilang netizens, courtesy resignation nga bang kailangan o irrevocable resignation? Sa gitna ng pagkatalo ng kanyang koalisyon sa 2025 midterm elections, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang gabinete at mga hepe ng ahensya na magsumite ng kanilang mga courtesy resignation na nagsisimbolo ng isang malawakang reset sa kanyang administrasyon. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Isa itong malinaw na pahiwatig. Mayroong kailangang managot. Pero narito ang tanong, kung seryoso ang ilang mga opisyal sa paninindigang sila'y magbibitiyo, bakit courtesy resignation lang ang isinumite at wala ni isang irrevocable resignation? Isang pagbibitiyo na hindi na maaaring bawiin. Sa konteksto ng Pilipinas, kapag isinumite ng isang opisyal ang kanyang courtesy resignation, ipinapaubaya niya sa Pangulo kung tatanggapin o hindi ang kanyang pagbibitiw. Samantala, ang irrevocable resignation ay final. Hindi na maaaring bawiin at nagsisimbolo ito ng kanyang paninindigan. Sa mga nakaraang administrasyon, may mga opisyal nang nagsumite ng kanilang irrevocable resignation bilang pagpapakita ng delikadeza at personal na pananagutan. Kaya kung courtesy resignation lamang ang kanilang isinumite, malinaw na maaaring naniniwala pa rin sila na karapat-dapat silang manatili sa pwesto. Iisa ang malinaw sa mga hakbang ng Pangulo. Sigurado mayroong matatanggal na miyembro ng gabinete o hepe ng ahensya. Pero kung lahat ay nais manatili, sino ang pipiliin ng Pangulo at sino ang tatanggalin? Ako po si Julius Leonen para sa The Situation Report.